Hi guys, today is August 25, 2024. The time is 2:15 in the afternoon. So visit na naman tayo guys. Tingnan natin kung anong update. So ito yung aso guys na matapang pero naging kaibigan ko na rin. May dala akong manok guys na dala. Puro babae. So pangdagdag ito guys. Bali may ano na tayo. May pitong manok, apat na babae at saka tatlong lalaki. Dadagdagan pa natin to guys para target natin magkaroon tayo ng 20 na inahin at saka 5 no, lalaki. So tingnan natin guys kung anong update na yun. Uy, yan ang ganda. May flooring na guys. Yan. May flooring na nga. Galing. Ganda. Ayos. Yan, may bed na oh. Pwede itong tulungan guys. Pwede na tayong tumanggap dito ng mga bisita. Sila auntie, si mami, si Matmat. Yan, kulang pa ng finishing. Ayos ah. Ito kayo sa kabila. Uy, kakatapos lang pala nito. Ayos din ah. May simento pa ba tayo? Kulang ba yung simento natin? Ilang simento ba yun? 15. Okay ah. Ayos. Dapat ngayon ay magpapatay ito ng kubo. Tahanan ng manok. Doon sa baba. Wala ng tubig kasi ginamit nila pangmasa. Tingnan nyo tong ano guys sa kabilang banda. Nilinis na ni Dindo yung caretaker natin. Yan guys oh. Yung may mga parang daan. Diyan yung mga tanim na durian at saka langka. So ano yan guys. Lane weeding. Lane weeding lang guys. Hindi round weeding. Malalaki na yung mga saging nila Uncle Ricky guys. August 18 nga pala ito guys. Bumisita si Ching at saka si Marlo sa bukid. So ito ay mga 6 o'clock in the morning. So umuwi din kami mga 8 o'clock in the morning. So bisita lang ng sandali. Ngayon guys ay August 26, 2024. So ngayon kami guys magpapatayo ng bahay ng manok doon sa ibaba. Kasi mayroon na tayong 6 na ba yun? O 6 na manok. Hindi na magkasya sa maliit na kulungan kaya gagawa na tayo ng mas malaking kulungan nila, tahanan. So ayun si Dindo naghakot ng mga materialis na kahoy. Yun yung mga kahoy na sobra ng ating pagpagawa ng ating maliit na bodega at saka bahay. Ang matukod na to? Sige. Size ra din nakataas din? Itong mabuhat? Size ra kataas? Size kalapad lagi. Kataas. Pakatay. Nga naman, dos-dos ang bulada? Bundak na din, ihulog na. Pangitsara. Adi ba, kana imong kahoy, ipangitsara. Ito na nga guys at nag-layout na kami ng gagawin naming tahanan ng manok. Kasama ko dyan si Dindo at saka si GR. Medyo
natagalan kami dyan guys sa pag-layout kasi wala pa kaming experience. Pareha kami ni Dindo na first time na mag-layout na kami-kami lang. Pero dati naging helper siya ng ah, karpintero. Pero sandali lang, ilang beses lang din yon. So, kaya experiment namin yan guys. First time ko rin yan na mag-layout na kami-kami lang. So, si GR naman guys, yung tagalinis ng paligid, siya yung nagtatabas ng damo at saka taga ano ng mga kahoy, taga-tanggal. So, kami ni Dindo yung nag-layout. Yan, kumuha kami ng mga stick, tapos linsa. Yung gamit namin ay PC. Mga halos 2 oras din kami nag-layout guys. Kasi nga wala pa kaming experience na kami-kami lang talaga. Kaya natagalan kami sa pag-layout lang. Pero once na figure out na namin kung anong gagawin, tuloy-tuloy na yung trabaho namin guys at medyo nabilis-bilisan ng konti. Unlike nung sa umpisa na parang nahirapan kami kung paano simulan. Lalo na paglagay ng usok para sa layout. So, ito na nga guys. Magpapatayo na kami ng unang haligi ng aming itatayong bahay ng manok. So, ayan guys. Yan yung pinakaunang haligi. First time din namin na magpatayo ng haligi na kami-kami lang. Pero, kinaya naman guys at napatayo namin yung haligi. Simple lang pala. Buti na lang at may konting experience din kami. Pero yung kami lang talaga, first time namin ito. So ayan, lagyan din sa kabila para hindi siya matumba. Tapos, ginamitan namin ng pang level guys, yung tonton. Or plumbab. Plumbab ang tawag din guys. So ayan at tumayo na. Nakalibelado yun guys. Ayos guys na ano na yung graba distribute na yan, patag na siya. Ako ata ang pinakaunang dumaan dito na truck kasi wala pong bakas, mga bakas pa yun ng motorcycle ng motor. Pag ito na pison, maganda na to, ayos na to, lalo na kapag na concrete. Pag ito wala ng lubak, wala ng mga bundok-bundok, maliit na bundok. So ito na nga guys at nalagyan na ng bubong yung tahanan ng ating manok. So kasama niya din dito nagpaggawa is yung kapitbahay namin si Tatay John. Yung sa kabilang area. So salamat kay Tatay at may katuwang si Dindo. Hindi siya masyadong nahirapan sa paglagay ng mga bubong kasi mahirap yun pag ikaw lang mag-isa. So ayan si Dindo guys, naghahakot na naman ng mga hollow blocks kasi mag-file tayo ng hollow blocks sa gilid ng tahanan ng ating manok.
Kahit dalawa o tatlong patong. Depende sa elevation ng lupa. So ito yung view guys sa bandang itaas. Makita natin yung bahay ng manok. Ayan. Ito naman guys yung avocado na muntikan nang namatay last time.